Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revise K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 1, Week 5. Ang ating paksa ay mahahalagang lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Para sa unang araw, pagmasdan ang mga larawan. Para sa unang larawan, pangalawang larawan. Ano-ano ang inyong nakikita sa larawan A at sa larawan B? May pagbabago bang naganap? Ano-ano ang mga ito? Nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa tao at populasyon. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na kinagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang taktang panahon. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ang graph ay ginagamitan ng mga simbolo. Tayo ay magbasa. Barangay Masagana, nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan sa dating tahimik at payapa, naroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka, na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit, isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung paano ito makaaapekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagtatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan at ang dating maluwag na mga kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyang daan sa mga bagong tahanan. Napag-alaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang mga sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Noong 1995, 950, 2000, 1,750, 2005, 2,500, noong 2010 ay 3,100, at noong 2015 ay 3,700. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na linis bahay at paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad. Ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? Ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad sa Barangay Masagana? Batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Populasyon ng Barangay Masagana mula taong 1995 hanggang 2015.
Ano ang bilang ng populasyon noong taong 1995, 2000, 2005, 2010 at 2015? Ano ang napansin nyo sa bilang ng populasyon? Nagbabago ba ang isang komunidad? Batay sa inilahad na aralin, ano ang pagbabago sa komunidad ang tinalakay? Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos at sagutan ang mga tanong. Bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng Masagana. Sa unang kolum ay ang taon at ang pangalawang kolum ay ang mga bilang ng mag-aaral. Noong 2020, mayroong 400 o 400 mag-aaral, 2021, 450, 2022, 500, 2023, 550. Anong taon ang may pinakamataas na bilang ng mag-aaral? Ano ang bilang ng mag-aaral sa taong 2023? Anong taon ang may pinakamababang bilang ng mag-aaral? Paano inilalarawan ng mga datos na ito ang paaralang elementarya ng Masagana? Para sa ikalawa,